So yan, create tayo ng login platter with Firebase. So meron tayong design, lalagyan lang natin ng function. Okay, first punta muna tayo ng Firebase. So hanapin nyo lang sa build yung authentication. Ayan, then sign in method, kailangan naka-enable lang to. Ayan, enable. Once na naka-enable, pwede kayo mag-add dito, add user. So meron tayo dito ng sample yan. Delete natin. Dito minimum password 6. Ayan. Minimum 6 dyan. So add user. Okay. Then gagawin natin ang function new file. Then class na services, final Firebase out. Sign in, string email, password. Ito sign in, email and password, method yan ni Firebase. Okay, so ganyan lang pag-create ng login connected sa Firebase. Okay, so once na wala pa kayo na itong Firebase out na to, copy nyo lang yan, then sa terminal flutter pubget, yan ay flutter pub add pala, sorry, pub add, yan, magge-generate siya so ng dependencies dito. So pag na-generate niya na yung package na yun, ito papasok siya sa pubspec YAML file. Okay, ito na yun, para ma-call natin dito sa loob ng services.dart para magamit natin itong function na to. Okay, tapos tong sign in na void function, ito na lang i-call natin dun sa login. So first gagawa muna tayo ng text editing controller na email, editing controller, final text editing controller password. Yan, then ito meron tayong widget na ginawa. Bali yung widget na to, widget text field na to, ito siya, na-customize lang siya, pinag-isa na natin. Para ma-call natin tong email and password na controller, dadagdag lang tayo dito sa dulo ng, ayan, call natin yung email na controller tsaka password, tapos dito text editing, then itong controller call natin dito sa text field. Ayan, ayan, okay. Then once na call na natin, dito sa login na on press na text button, gagawa tayo ng function dito. So call natin yung services na class na ginawa natin, tapos yung void function na ginawa natin na sign in. Ayan,
Okay. Ito namang email na to, magiging .text siya. Yung email na to, dito siya naka-symbolize yan. Dito sa text editing controller. Ganon din sa password. Ayan. Lalagyan mo lang siya ng .text. Ayan, working na yan. Siyempre, para matest natin, gawa tayo ng widget na messaging. Message show. Ayan. String na label. So, yung label na to, kukul natin to sa gagawin natin mamaya. Okay. Magre-return lang tayo dito ng scaffold messenger. Ayan. Dot of context. That show snack bar. Then snack bar. Ayan. Tapos sa content niya dito, call tayo ng text na widget na halimbawa success message, error message, pero i-call natin dito itong string na label. Ayan. Okay. Tapos set tayo ng background color, kaya red. So gawa na rin tayo ng string dito, or ano na lang muna, colors.red or green. Ayan. Okay. So okay na yan. Then itong message show na to, call natin dito sa loob ng text button na function. So kung ano yung nasa loob ng message show na to, halimbawa successfully login, yun naman ang ibabato niyang label na to dito sa message show. Ito sa widget na to, itong string na kinul natin, itong message show na to, kinul natin siya dito. Then naglagay tayo ng text dito sa loob, label. Then i-call niya to papunta dito sa message show. Ginawa natin siya ng variable na label, string label. Okay. Tapos yung label naman, kinul natin sa text para yun yung magiging label niya, para mag-display yung message. Okay. Testing natin. Run. Okay, try natin i-run. Medyo matagal siya minsan. Compare sa Android Studio, mas mabigat kasi siya eh. Siyempre mas mabilis to compare sa Android Studio. Ayan. Ayan. Login. Ayan, successfully login. May lumalabas na successfully login sa baba. Ayan o. So, ang gagawin na rin natin dito, dudugtungan natin dito ng dot din. Yan. Means kapag successful, tama yung email password, tugma sa Firebase, magsasuccess siya. Pero kung hindi, magka-catch siya ng error. Yan. Invalid credential naman. Credentials. So, try natin. Ayun, invalid credentials. May lumalabas na sa baba ng invalid credentials yan. Okay. Pag tama naman,
admin@admin.com. Try natin. Ayan, successfully login. So yun, sa ngayon yan lang muna.